sa kanila. Yun. And then yung isa naman is malungkot. Like last week. Ayun, meron kami na-diagnose. And then, hindi kasi siya masyado sigurong nabigyan namin ng busy kasi may pupuntahan kami that time. So, hindi ganun ka, kasi once na mag-counseling ka, at least 30 to 1 hour, usap kayo, ganyan, para maano mo lang siya kung ano. Siguro kinulang, kahit yung doktor namin, nag-ano rin siya na, nalungkot din siya na sinabi niya nga na, siguro kinulang din siya sa pakikipag-usap, sa pagka-counsel dun sa, ano, ayun, nagpikti siya, mamatay siya. Talagang ano kami noon, tahimik lang kami ganyan. Tapos, ayun, kahit ano yung parang isipin pa rin ay nagkulang ako noon, nagkulang siguro ako sa ganitong aspeto, sa ganitong pagpapaliwanag sa kanya, pag-encourage sa kanya, na ipagpatuloy pa, lumaban, ganyan. Although nakapag-start na siya ng gamot, ng treatment. Kaya lang yun, kulang pa rin. Kaya yung nakakalungkot talaga yung mga ganong senaryo na biglang may mawawala. Yun, as a counselor, isipin mo talaga kung nagkulang ka ba talaga. Yun. Pero sige, kasi iba yung namatay dahil sa sakit. Dahil hindi na kinaya ng katawan niya yung sakit. Yung mga opportunistic infection niya. Namatay na lang siya. Iba yun dun sa nagsarili siya, nag-suicide siya. Yun yung as a counselor, yun talaga parang failure. Iniisip kong failure. Isa yun sa inaano kong failure kapag namamatayan kami ng client. Pag sa ganun po, kinoconsider niyo po ba as a goal na sana ma-reduce po yung mga ganong pagkakataon? Yes. Ano pong intervention yung ginawa niyo po? Ano kasi, walang ibang pwede kang gawin Kailangan mo lang talagang kausapin siya ng kausapin. Yung adherence counseling. Na, kahit araw-arawin ko itong kausapin. Kahit maano na siya sa akin. Ipapaliwanag at ipaano ko pa rin sa kanya na mas masarap pa rin mabuhay. Kahit meron kang ganyan. Siyempre, magbibigay ka ng mga samples, ganyan, si ganito, ganyan, after 6 months, o kung titignan mo yung sarili niya, hindi mo sasabihin na meron siyang ganong dinadala sa katawan niya. Yun lang yung dapat mong gawin, yung adherence counseling. Kasi pinag-aaralan pa rin namin yan tinitake pa rin namin training at adherence counseling. Ibang pa rin yun, ibang training pa rin yun. Yun, kaya ano po yung nagiging reaction niyo po sa tuwing nagbibigay po kayo ng counseling and testing po? Ayun, alam mo sila na pag ako kasi di ba, sige, test tayo, ganyan, after 10 to 15 minutes, malalaman mo yung result mo, ganyan, di tatago ko yan, hindi na makikita. Tapos, yung expression ng mukha ko tinitignan nila kapag sisilipin ko na yung and syempre, lungkot-lungkutan ako, ganyan. Sure ka ba? Ready ka na ba malaman yung mo? Kumbaga, pinapakaba ko sila para maramdaman na nila na dapat hindi ko na to gagawin sa susunod. Talagang, parang ayoko na maramdaman yung ganitong kaba. Yung i-release mo na sa kanila yung yung results. Ganyan. Siyempre, ako, lungkot-lungkutan, talagang nakaano ka lang doon. Ayun, ibigay ko yung ganyan sa sabi ko, pag isang guhit, negative. Okay, pag 2 guhit yan, alam mo na. Yun, pagka
ano sila sa akin, ikaw kuya, pinapakaba mo ako, ganyan. Ganyan yung ginagawa sa nila para at least maramdaman nila yung kaba. Sabi, ay hindi, para sa susunod, hindi na nila maramdaman yun, yung kabang yun. Kasi, hindi naman ako kakaba kasi protected naman ako ng last ano ko. Kumbaga, kilala ko naman yung kumbaga, hindi ako multiple partners. Ganyan. Kumbaga, may ano na sila. Kaya lang, nakakaano dun yung pag yung reactive naman. I-ano mo siya, i-assess mo kung matatanggap ba nito, matatanggap ba nito yung ano, tapos kung baka magwala ito, minsan, iniisip ko, pag nagwala ito, gusto baka kung ano may bato sa akin, may hampas sa akin, syempre ako yung nagbigay sa kanya. Kaya inaano ko na malapit ako sa pintuan. Actually, nasa training din namin yun. Kapag at least, pag na-assess mo siya na parang hindi siya okay, ganyan. Tapos kwentuhan mo muna siya, kalmahin mo muna siya, ganyan. Pero kailangan mo kasing ibigay sa kanya yun eh. Sabihin sa kanya yun eh. Kailangan niya malaman. Hayaan ako muna siya. Negative, kung positive, ganyan. Meron tayong papaliwanag ko sa kanya na mabuti. It's not the end of the world, ganyan. Meron tayong gamutan, libre. Ayun, pag nila, iba-ibang reaction kasi. May gano'n na parang tanggap niya. Tapos isa parang expected na niya. Expected ko na yan kasi may nararamdaman na ako. Tapos, yun, one time meron ako dito pagbukas niya gano'n. Iyak siya ng iyak. Iyak niyang iyak. Ganun lang. Ano ba? Paano ko ba siyang kakalmay? Bawal kasi sa amin hawakan ng ang client. Gusto mo siyang, di ba, gusto mo siyang ihayakapin, ihag, para naman ma-comfort siya. Bawal kasi sa amin yun. Pero sila po pwedeng humakap sa inyo. Pwede naman kung pero pag yung kami mag-initiate ng bawal sa amin. Isa po yun sa mga boundaries. Oo, boundaries talaga. Yun yung na, ano na siya. Tapos iniisip niya kasi yung paano na yung, hindi pa ako nakakatulong sa pamilya ko, ganyan. Tapos magiging parang pabigat pa ako, ganyan. Minsan, siguro salamat na rin kasi may mga trainings kami kung paano i-deal yung mga ganong pangyayari, senaryo, na minsan, magpapakamatay na lang ako, ganyan. Paano naman gusto magpakamatay? Kung parang inaano mo siya. Basta, ganyan, wala siya maisip. Ayun, pinapabayaan ko lang siya. Iyak lang. Sige, go. Sabi ko, okay lang umiyak. Ha? Sabi ko, iyak mo yan. Iyak mo nang iiyak yan. Yan. Okay lang malungkot, okay lang umiyak, pero dapat hindi mo yan tatampayan. Ha? Yung ganun, kasi dapat mag-move on tayo. Ayun, paliwanag na yung kung ano yung mga next na steps na gagawin niya, na gagawin namin para sa kanya. Yun, awa ng Diyos. Nakakalma naman sila. Minsan yung kapag pag naano ko na, kaya nag-reactive, tapos naano ko na wala nang susunod or wala nang binibit-bit ko na talaga siya doon sa treatment hub. Ako na yung mamasahe sa kanya. Yan, ako na magsasagot ng pamasahe niya. Madala ko lang siya doon para mapunan siya ng dugo, for confirmatory, mabigyan ng mga laboratory request para mapagawa niya na. Ganon. Kasi pag inano mo pa yan, magkita tayo bukas, or magkita tayo sa syempre yung maano pa yan yung isip niya. Ganon. Maya hindi pa, one time ganyan, na in-Indian ako. Doon pa naman sa terminal, sabi ko, magkita na lang tayo sa terminal. Sabi ko gano'n. Ayun, 2 hours ako naghintay doon. Tapos sabi niya bigla, after 2 hours, sumagot naman siya. Kuya, sabi niya, hindi pa kasi ako ready.
Ay nako, be. Sana sinabi mo kanina pa. Kumbaga, para light lang yung ano. Hindi mo kasi pag inano mo sa kanya na nagalit ka, nainis ka, syempre baka hindi na yung magpakita sa'yo eh. Ayun, ganun na lang naman yung pag-aano namin. Kailangan light mo lang din siyang ano eh, dalhin or ikakausap. Since nabanggit niyo na din po yung sa question ko na next. May tatanong ko lang po, since nasabi niyo na po, paano niyo po hinaharap yung mga mabibigat na pag-uusap tulad po ng pagsasabi sa kanila na reactive. The moment po ba na, syempre kayo po yung unang nakakita ng reasons, nag-prepare po ba kayo emotionally? Or may difference po ba from before until now po kung paano niyo po siya hinaharap before po ninyo sabihin sa client na reactive? Yes. Before, nung mga first 2 years ko, talagang iniisip ko, ano ba sasabihin ko? Paano ko ba ito i-break sa kanya tong news na to? Pero kailangan mo naman sabihin to, ganyan. Yun. Talagang nag-iisip ka kung ano yung dapat yung mga words na gagamitin mo. Iisipin mo muna na hindi makaka-offend sa kanya kasi baka lalong mag-break out siya. Pero sa ngayon kasi sa dami na na-diagnose ko na dumaan sa akin. Ano na lang, parang ano na lang, ganito na lang. Parang may ubo ka, kailangan mo nang uminom ng gamot. Parang gano'n na lang siya. May gulat pa rin po ba sa inyo pag may reactive? Magugulat po ba kayo? Depende sa ano. Depende sa tao. Minsan pag buntis, kasi tinatest ko yung mga buntis, TB patients, ayan. Pag sa TB patient, kumbaga, hindi ako nagugulat kasi ano yan para magpinsa na yan si TB HIV. Oo. Ini-expect ko na rin yan. Pag since may TB siya, ini-expect ko na rin baka maybe or hindi na magkaroon siya ng HIV. Pero pag sa mga buntis, yan. Doon ako na iba yung mo. Siyempre kung paano mo na naman ito baka biglang sa sobrang niya, doon pa mga anak. Yun, depende sa tao. Kaya nga, di ba? Mamaya bigla kang naging OB na. Ibig sa HIV counselor ka lang, ikaw na yung magpapa. Yun. After Pag di ba po minsan may nagsasabi pag positive po sinasabi na magpapakamatay na sila, minsan po nag-o-open up sila, magpapakamatay na lang sila. Ano pong nararamdaman niyo kapag ganun po yung sinasabi nila? Sa ngayon kasi, since may ano na ako ng mga trainings, kung paano i-handle yun, ayun, mayroon kami sinusunod na pag sinabi nga magpapakamatay siya, paano mo gusto magpakamatay? Tatalon ka ba sa ganyan. Wala siyang maisip, ibig sabihin, niya na lang, nasabi niya lang yun. Kasi mas may tendency pagawin ng tao yung pagtahimik siya. Pagtahimik siya. Kaya pag nanahimik yung tao, doon ko siya kakausapin. So, mahalaga po talaga yung training. Kasi kapag po, yung first na, may training po ba kayo nung una? Yung una pong Yes, training ka lang as HIV counselor. Pero yung sinabi ko nga na ang tawag dito, yung parang extreme or yung na as in counseling na iba pa kasi yun. Kesa doon sa unang training mo is kung paano ka lang sasabihin nila po, ganito. Magpapatest ka, ipapaliwanag ko sa iyo paano HIV, ganyan. Pag binigay ko sa iyo resulta, kung reactive o non-reactive ka, o dapat ganito, ipagpatuloy mo ganyan. Pero iba na kasi yung ibang training na pag na may mga commotion na or may mga ginagawa na yung kliyente.
May mga ginagawa po ba kayo sir after ng counseling? Na ano pa, may mga Papawala po ng papawala po, stress. may mga ganun po ba? Wala naman. Oh. Pag after ng counseling, kung ano, mag-iisip ka lang. Kunyari, for example, kung reactive siya, paglabas niya ng pintuan na yan, laging kong inaano na, mag-chat ka sa akin pag nakauwi ka, ha? Tumawag ka sa akin pag nakauwi ka na, ha? Yun yung inaano ko sa kanila, na ano, although, pasalamat naman ako kasi biglang, kuya, nakauwi na ako. Okay, sige ha, magkita tayo sa ganitong ano, at sasamahan kita dun sa laboratory kung saan ka magpapaano. Ganon. Kasi ako, as an HIV counselor, ako lang speak for myself. Hands-on kasi ako. Once na simula nang ma-diagnose kita, hanggang sa pagpapalaboratories mo, sasamahan kita. Hanggang sa pag-enroll mo, pag-inom mo ng gamot, sasamahan pa rin kita. Tapos imo-monitor ka pa rin kita hanggang 3 months. O, naka-refill ka, o nakainom ka na ba ng gamot ngayon? Kasi may oras dapat eh. Uy, nagdarna ka na ba? Ganyan. Kasi yun yung word or na ano na ginagamit namin eh. O, nakapagdarna. Ay, mga darna dyan, uminom na maano. Ganyan. Kahit sa chat, o, nakapagdarna ka na. Ganon yung mga ano namin. Parang light lang. Ganon napaka-hands-on sa totoo lang. At nagpapasalamat din ako kasi na-appreciate nila yun. Actually, katulad yan, may nagbigay. Pasyente na, client natin yan. Oo. Tapos sabi niya gano'n, kuya, nasa bulihan ka ba? Oo, bakit? Kasi nakikita ko sa mga pinopost mo, parang gusto mo lagi yung Lola Nenas. Kasi magbibili ako ng para sa pamilya. Siyempre, imamay-day mo yan, ganyan. Kasi lagi kita nakikita nagpo-post ka ng Lola Nenas, ganyan. Dadaan ako dun mamaya, ha, sabi niya ganun. Ayun, kasi